Hello po muli mga kaibigan. Once again, magandang araw po sa inyo, magandang gabi from our side, at magandang umaga, tanghali, o hapon, saan man po kayo naroon ngayon. At narito naman po tayo, yung kasama sa sasalo-salo sa salita po ng Panginoon. Walang iba, Brother Joey po. And welcome here once again sa ating pong programang The Bible Says. At bahagi po ng ating pong spiritual growth ay ang pag-aaral po ng kanyang salita at upang tayo lalong lumalim at mapalapit sa Panginoon sa taong 2024. So nasa ikalima na po tayong araw ng taong 2024 ng January. So patuloy po tayong magbabahagi po sa inyo as our objective and goal na this 2024 ay mas lalo nating makilala ang Panginoon at mas lalo tayong matuto at mag-aral po ng kanyang mga salita. So una, noong January 1 ay ating pong napag-usapan ang studying the Bible. At sumunod yung prayer. At pagkatapos yung lives in God's power. At saka po yung isa, seek God's will kahapon. At ngayon naman po mga kaibigan, tayo po ay dadako na naman sa isang pag-aaral na alam ko po na magugustuhan nyo rin. At ito'y makakatulong po sa atin upang lumago sa ating pong buhay espiritual. So ang ating pong topic ngayon ay matatagpuan po natin sa papamagat na live as a disciple. Okay. So napaka-challenging po itong pag-uusap natin ngayon dahil malalaman po natin kung paano po ba talaga tayo marapat na sumunod sa Panginoong Jesus. Di po ba? So ito pong ating pag-uusapan ay meron tayong babasahing key verse na matatagpuan po natin sa Luke chapter 9. Puntahan na po natin ang Luke. So, Luke chapter 9, verse 23 to 25. So, meron po tayo dito tatlong sitas na ating pong babasahin. Ano po ang sinasabi sa ating talata na kung saan ang sinasabi po rito. Okay, umpisahan po natin sa 23. Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. For whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me will save it. What good is it for someone to gain the whole world and yet lose or forfeit their very self? So, sa umpisa pa lang nitong pangungusap ng Panginoon, mga kaibigan, ay meron na tayo kaagad na it's parang may struck ka talaga sa kanyang mga salita, no? Medyo challenging po, na unang pagbasa pa lang natin, no, ay talagang merong gustong ipagawa ang Panginoon sa atin. So bago po tayo tumuloy, sumandali po tayong manalangin. Dear Father in heaven, once again we praise and glorify your name. As once again I come to the throne of your grace, seeking your favor and wisdom to bestow upon me as I shared your word. Tulungan mo rin po Panginoon kami na ito'y maunawaan po namin. Pagpalain mo rin po yung mga makakapanood, makakapakinig, na ito po'y magsilbing encouragement din po sa bawat isa po sa amin. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So yan po mga kaibigan. Tunay po na tayong lahat ay bilang mananampalataya ng Panginoon, ang sabi po rito sa atin, no, sa ating pong pag-aaral, live as a disciple. Ano ba tayo mamumuhay bilang tagasunod o followers o disipulo ng Panginoong Jesus? When you hear the word disciple,
do you immediately think of the 12 who followed Jesus during His ministry on earth? Sila lang ba ang ating naiisip na sila lang yung disipulo, yung 12 apostol ng Panginoon? Hindi po, no? Many people do not realize that Jesus still has disciples in this day and age. So, tayo pong lahat ay nakumilala at nagsabit ng buhay sa Panginoon, tayo po ay kanyang mga disciple. Okay? Sa ibang meaning, ang disciple po ay mga mag-aaral o nag-aaral patungkol kay Kristo, o gustong malaman o matutunan ang patungkol kay Kristo at kung ano yung plano ng Panginoon. Yan po ang ating pong buhay sa harap ng Panginoon, mga kaibigan. Okay? So at this very present age, o ngayong generation natin, o ngayong panahon natin, meron din daw po na disipulo ang Panginoon. While every disciple is a believer, okay, not every believer is necessarily a disciple. Yan po ang tandaan natin. Again, while every disciple is a believer, not every believer is necessarily a disciple. Ay, ano po ba talaga ang disciple? A disciple is someone who has made a wholehearted commitment to follow Jesus Christ as Savior and Lord. Okay, take note of the word wholehearted commitment to follow Jesus Christ as Savior and Lord. Okay? So, ito yung nag-submit, nagsuko ng buhay sa Panginoong Hesus. Ito yung halos minuminuto ay naaalala at nakikipag-usap sa Panginoon. Okay? So, nung bata tayo, no, nung panahon na tayo ay nag-a-attend ng mga daily vacation Bible school, ang sabi po sa atin ng mga tagapagturo, as we grow, we read our Bible and pray every day. Which is, totoo po, kahit na tayo yung may edad na, at mas may isip na sa mga kabataan, iyon pa rin ang proseso kung paano lalago kahit matanda na tayo, pero ang spiritual natin na pamumuhay ay still young. Tayo kailangan pa rin lumago sa pagbabasa at pananalangin. Yan po ang katotohanan, mga kaibigan. In one sense, you might call discipleship a radical Christian living. When you truly make a commitment to be Christ's disciple, you will be living the Christian life as it was meant to be lived. Dapat daw kung talagang gusto natin na matuto at tuluyang magpasakop at sumunod sa Panginoong Hesus, yung buhay natin na tinatawag na Christian living ay kailangan daw mag-manifest at magkaroon ito ng result bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Anything short of discipleship is settling for less than what God desires. Okay, meron po tayong 4 na pag-uusapan dito. 4. So, ito ay sabi ko nga po sa inyo, very challenging kasi ibang level po itong pamumuhay bilang disipulo o mga gustong matuto o gustong maging tunay na alagad at tagasunod ng Panginoong Hesus. So, hindi po talaga madali ang pagsunod sa Panginoon, no? Meron talaga tayo ditong mga obstacle and challenges na mararanasan. So, unang point, okay? A disciple takes up his or her cross and follow Christ, okay? A man and woman should take up their cross and follow Jesus Christ, okay? Being takes work and commitment ay kailangan mag-manifest yung pagsabi nating I love you, Lord, no? I want to follow you, I want to serve you. So, paano natin gagawin? Ito ang sinasabi nung key verse natin, di po ba? Then he said to them all,
Okay, in Luke chapter 9, verse 23 to 25, okay, in 23, then he said to them all, sino to? Si Jesus Christ ang nagsasabi, whoever wants to be my disciple must deny themselves. Oh, ano yung sinasabing deny themselves? Kasi nung tayo tumanggap na sa Panginoong Jesus, ang may-ari na po talaga sa atin, di ba? Ang Panginoong Jesus na. Ano po ang sabi sa Romans 6:4 bago natin ituloy itong mga talatang ito? Tingnan lang natin yung Romans 6:4. Okay? At saka yung 1 Corinthians, 2 Corinthians 5:17 at pagkatapos yung Galatians 2:20. Okay? Yan yung mga verses na malalaman natin kung bakit kailangan natin i-deny ang sarili natin. Puntahan muna natin ang Romans 6:4 bago tayo tumungo dun sa iba sa ating key verse na yan. Romans 6:4. Okay? Okay. Bago yung 4, puntahan natin ang chapter 6 verse 1 downward na. Okay, to 4. Okay, sabi po dito, what shall we say then? Shall we go on sinning? Tinanggap mo na ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Ngayon, mamumuhay pa ba tayo sa kasalanan? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. We are those who have died to sin. How can we live in it any longer? So hindi na ikaw ang pinuno ng sarili mo. Hindi na ikaw ang nasusunod dapat. Okay? How can we live in it any longer? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? Kasama tayo na namatay na nung siya ay pinako sa krus. We were therefore buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Kung sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, kaibigan, ay hindi ka na namumuhay sa sarili mo. Kung siya'y namatay, pinako sa krus, tayo yun. Yung pinako na yun. No? Si Jesus Christ lang ang umako. Ay dahil sa pag-ako na yan, dapat magpasalamat tayo. We should be grateful na ginawa niya yun sa atin at hindi na tayo. Ngayon, ang manifestation ng pagtanggap sa Kanya ay pagtalikod na natin sa mga kasalanan yan. Paglayo na, pagsuko na ng buhay at submit kay Jesus Christ. Di po ba? So, ganyan po. Ngayon, in 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. Behold, all things are passed away. Behold, all things are becomes new. Bagong nilalang na tayo kay Kristo. Kasi hindi na tayo yung dating tayo. Patay na nga tayo kahit, di ba sinabi nga dito, we are buried with Him through baptism into death, in order that as Jesus Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Kasi nga nung namatay siya, binaon siya, pero nabuhay siya muli. Ngayon, yung pagtanggap natin, iyon yung ating pagkabuhay na muli sa spiritual. Diba? Patay na tayo. Ang Galatians 2:2, ano pong sabi? Okay? Kaya, hindi na tayong naghahari dapat sa buhay natin. Doon lamang po sa mga tunay na kumilala at tumanggap sa Panginoong Hesus. Doon sa mga hindi, huwag po tayong magtaka kung bakit sila ay namumuhay sa sanlibutan. Okay? Iba ang uri ng pamumuhay nila. Pero ito, okay, Galatians 2:20, ano po ang sinasabi? Okay? Galatians 2:20, I have been crucified. Kadugtong ito ng Romans 6:4 na binasa natin. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live
I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So ito yun. Ito na yung pangyayari sa buhay natin. We are crucified with Christ. Kaya hindi na tayo yung nabubuhay, kundi si Kristo na. Kaya nga ngayon, kung si Kristo na ang nabubuhay sa atin, ang hamon sa atin ng Panginoong Hesus, dito sa ating number 1 point, ay whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. For whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me, will save it. Ang ibig sabihin ng deny yourself, mga kaibigan, hindi na yung kagustuhan natin ang nasusunod. Kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, ng Panginoon, lahat ng instruction dito, yun na yung dapat nating nagiging pattern of life, pattern of living. Okay? So, sabi dito, whoever want to save their life will lose it. So, halimbawa, iniisip mo na kailangan mong kumayod, no? At kailangan mong mag-impok, kailangan mong mabuhay, kailangan mo na ang iyong mga ginagawa ay sa sarili mong kakayanan at karunungan. Dahil gusto mo nga na masave yung buhay mo, hindi ka magugutom. Di po ba? Hindi daw po yun ganun. Hindi sa ganun yun pinepertain ng Panginoon. Kaya ang sabi niya, kung sino man ang whoever loses their life for me will save it. Ibig sabihin, kung ikaw, kinalimutan mo na ang sarili mo at nais mo na paglingkuran ng Panginoon, pipiliin mo yon kahit na mahirap. Kasi nga, ang sabi, whoever wants to be my disciples, deny themselves and take up their cross daily and follow me. Doon sa pag-take up ng cross natin, mga kaibigan, sa paghahayag, sa pagsunod sa Panginoong Hesus, marami ang hindi matutuwa sa atin. Marami yung hindi magiging favorable, di ba? Kasi ang Panginoon nga nung nangangaral siya, ano pa ang napala niya, di ba? Na ipinako pa siya, dinuraan siya, inalapusta siya. Pero nung mga panahon na nagpapagaling, nagpapakain, gumagawa ng milagro ang Panginoon, buntot ng buntot ang mga tao. Pero nung nangaral na siya at itinuro na ang mga nararapat nating pamumuhay, ano ang nangyari? Nabago ang mga pananaw ng tao at yun ding mga tao na yun ang nagpapako sa kanya. Okay? So, yan po mga kaibigan. So, ang pagsunod sa Panginoon talaga ay merong kaakibat na pagtsatsaga. Okay? Pagtitiis. Maaaring nakakahiya na, di ba? Inuutusan tayo ng Panginoon. We are ambassadors of Christ. At merong Great Commission sa Matthew 28. Puntahan din natin. Ito yung utos sa atin, mga kaibigan, ng Panginoon na dapat nating tutok din, no? Or isa sa katuparan. Kasi hindi lang naman ang pagtanggap sa Panginoong Hesus ay parang sinabi mo lang sa sarili mo o sa bibig mo at pagkatapos hindi mo naman ginagawa at sinasabi yung nais ng Panginoon. Okay, ano po ang sabi doon sa The Great Commission? So, ang sabi niya sa 18, Then Jesus came to them and said, Matthew 28:18 to 20. Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Okay, therefore go. Utos to, therefore go and make disciples of all nations. Turuan natin ang mga tao, ipakilala, ipaalam kung ano yung mabuting balita, kung ano ang salita ng Diyos. At pagkatapos, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So ito po mga kaibigan, requirements din ng Panginoong Hesus na mabaptize tayo magbautismo at mabaptize tayo. Hindi natin pwedeng i-skip ito. Di ba may mga tao kasi na matigas din ang ulo na ayaw nilang tanggapin na ang tunay na buhay ay relasyon sa Panginoong Hesus, hindi religion.
Okay? Ito'y relasyon, pakikipagtipan sa pagsunod, pagsuko, pagsubmit ng buhay sa Panginoong Hesus. Hindi lang ito religion na nakaanib ka at pagkatapos kung ano lang ang ginagawa, ay yun din ang gagawin mo. Magandang religion, pero ang tunay na pamumuhay kay Kristo ay relasyon. Okay? So, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, kasi i-requirements ang baptism eh. Kailangan mag-submit ka sa baptism eh. 'Di ba? Kung talagang sinunod mo ang Panginoon, sinuko mo ang buhay mo, sinasabi niya 'to eh. 'Di ba? Magbaptismo kayo, magpabautismo rin kayo. And then what? And teaching them to observe everything I have commanded you. Teaching them to obey everything I have commanded you. Ay, yun doon nga lang sa 19 na yun na sentences ng Panginoong Yesus, yung paraphrase na yun eh. Utos na rin yun eh. Tapos sinustain pa niya and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Kapag tayo ay talagang sumuko sa Panginoong Yesus, kasama natin siya. And to the end of this age. Mamatay tayo, matapos ang mundo, siya ay makakasama natin kung tayo'y susunod sa Kanya. Di po ba? So kaya nga po, balikan na natin yung teksto natin na kung paanong sinasabi ng Panginoon ang pagsunod sa Kanya. Kung gusto nating maging tagasunod ng Panginoong Yesus, i-deny natin yung sarili natin, buhati natin ang cross araw-araw at sumunod sa Kanya. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will save it. So what good is it for someone to gain the whole world? Ito, sinasabi ng Panginoon kasi itong whole world na to eh. Ito yung patungkol sa sanlibutan, kapalit niya eh. No. Ito kasi yung sinasabi ng Panginoon na what it profited a man if he gained the whole world and loses his own soul. Di po ba? So, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin kung hindi tayo kikilala sa Panginoong Hesus. Kung ang pinanghahawakan lamang natin ay ang sanlibutan o ang buhay na nakapattern sa sistema ng mundo. Okay? Ang sabi ng Panginoon sa John 15:5, apart from me, you can do nothing. Hiwalay tayo sa Kanya, wala tayong magagawa. Hindi natin maililigtas ang sarili natin. So, believe it or not, mga kaibigan, kailangan nating maligtas at kailangan natin ng tagapagligtas dahil meron po talagang mangyayari na after our life here on earth, meron tayong hahantungan. No? Hebrews 9:27, and it is appointed unto man once to die and after this the judgment. Ano yung judgment na yun? Yan yung paghuhukom na kung saan ka pupunta, sa impyerno ba o sa langit. Paniwalaan man ninyo yan at hindi, malalaman nyo yan kapag tayo'y nawalan na ng buhay. Kapag mainit ang inyong nararamdaman, yun na yun. At kung ang nakikita nyo naman at nararamdaman ninyo ay parang ginhawa at parang nandoon, maliwanag, no? At nilalakad mo yung street of gold, nasa langit ka. Okay? Doon mo na lang malalaman kung ayaw mong paniwalaan ngayon ng Panginoong Hesus, na siyang nagsasabi na tayo ay kailangang maligtas. Kaya siya naparito sa lupa dahil sa misyon na yan. Na ang tao, talaga namang patungo talaga tayo sa kapahamakan eh. Pero ginawaan pa ng paraan ng Panginoon upang tayo maligtas. Baka nagsasawalang bahala pa tayo, di nasa sa atin na yan. Okay? So ngayon, kung gusto daw natin maging disciple ng Panginoon, maging tagasunod niya, ang ating points number 1, we must carry our cross daily and follow Him, and we should deny ourselves. Okay? Number 2, a disciple counts the cost. Yan. May presyo, may halaga, may bigat, no? Ang pagsunod din sa Panginoon. Jesus' disciples are willing to give up everything to follow Him. Give up
everything. Kaya ba natin to mga kaibigan? Sige, puntahan natin ang teksto. Luke 14:25 hanggang 33. O, dito rin sa Luke 14, ano po ang sinasabi upang tayo'y mahamon at mamuhay ng maayos sa kanyang harapan. Baka hindi natin naiintindihan kung anong buhay ang nais ng Panginoon sa atin, hindi po ito kagaya ng mga sinasabing prosperity gospel na kapag sumunod ka sa Panginoong Jesus, yayaman ka, claim it, magkakaroon ka ng ganito, ng ganyan, hindi po. No? Ang totoong gospel of Christ, hindi prosperity gospel. Okay? Ang gospel ng Panginoong Jesus, take up your cross daily, okay? Deny yourself and take up your cross daily and follow me. Hindi ito yung pa-easy-easy, pa-sitting pretty, pagkatapos feeling mo, payayamanin ka ng Panginoon. Hindi siya yun. Baka naliligaw po tayo. Isip-isipin natin, hindi yun ang inuutos ng Panginoon. Okay? So, a disciple counts the cost. May cost nga. May halaga raw ang pagsunod sa Panginoon. Luke 14. Okay? Verses 25 to 33. Basahin natin. The cost of being a disciple. Large crowds were traveling with Jesus, and turning to them, he said, "If anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such person cannot be my disciple." So, ano pong ibig sabihin? Ang ibig lang pong sabihin, timbangin po natin sino ang mas mahalaga, ang Panginoon o yung mga bagay na mayroon ka. Kahit nga raw ang nanay at tatay mo, asawa at mga anak, kapatid, kahit daw yung sariling buhay mo, such a person cannot be my disciple if anyone who does not hate. It's not literally hate na magalit ka o mainis ka sa asawa mo, sa mga magulang mo. Ibig lamang sabihin ng Panginoon dito, sino ba ang masigit na binibigyan nating halaga? Ang Diyos o ang mga bagay ng mundo o ang mga mahal natin sa buhay, ang inuuna natin? Dapat nauuna siya, sigit sa lahat. Di po ba? Kailangan makita ng Panginoon ang pagsunod natin ng walang any excuses. Kasi ganito, Lord, susunod lang ako sa'yo, pero pagalingin mo muna yung nanay ko, or bigyan mo muna kami ng ganito, or yung makapagtapos muna ng pag-aaral, pagka ginawa mo lahat, Lord, susunod na ako sa'yo. No. Okay? Mangyayari ang lahat ng yan kapag inuna natin ang Panginoon. Okay? Balikan na naman natin yung Matthew 6:33. But seek ye first, the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first the Lord. Seek ye first God in your life. So, that was He meant dito po sa ating binabasang ito. And whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. Pareho nung binasa natin kanina. Ito ay sa 27 ng Luke 14. Okay? 27. So, suppose one of you wants to build a tower, won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? For if you lay the foundation and are not able to finish it, everyone who sees it will ridicule you, saying, "This person began to build and wasn't able to finish." Or suppose a king is about to go to war against another king, won't he first sit down and consider whether he is able with 10,000 men to oppose the one coming against him with 20,000? If he is not able, he will send a delegation while the other is still a long way off and will ask for terms of peace. In the same way, those of you who do not give up everything you have cannot be my disciple.
Ganito yun mga kaibigan, no? Kahit ano pang bagay sa mundo, ha? Ang unahin natin at ipagpalit kay Kristo, mahihirapan po tayong mamuhay ng naayon sa kanyang kalooban kapag hati. So kailangan, priority natin ang kanyang kalooban. At ang lahat ng mga bagay ay susunod na sa atin. So hindi rin tayo po pwedeng maging disciple ng Panginoon kung half-hearted tayo sa pagsunod sa Kanya. Di po ba? Kung ang ating isang paa ay nasa sanlibutan at ang isang paa ay nasa pananampalataya sa Panginoon Jesus, hindi pwede. Okay? Masasakang tayo ng lakad. Hindi pwede tayong namamangka sa dalawang ilog. Hindi rin tayo dapat nako-compromise sa kanyang mga salita. Kahit na masaktan ng tao sa pangangaral natin, iyan ay salita ng Panginoon, we should not apologize for it dahil dineliver lang naman natin yung katotohanan. Okay? Kapag tayo nanindigan, no, sa kanyang salita, huwag nating itong isusugarcoat. Sabihin natin ng may katotohanan at pagmamahal. Kasi yan ang gusto ng Panginoon eh. Kailangan ka talagang magbuhat ng krus eh. Hindi madali. No? Hindi lang ito yung easy-easy, entertaining church na kung saan ay natatawa-tawa lang tayo mga kaibigan. Mag-isip-isip po kayo kung kayo po'y lumalago sa mga ganyang uri ng pagtuturo. Ang pagtuturo talaga, seryosohan dahil seryoso ang Panginoon sa atin na tayo ay kailangang magising sa katotohanan na ito ang kanyang sinasabi. Okay? So, ganyan po mga kaibigan. Kaya, ang points number 2 ay disciple counts the cost. Hindi ito pa easy-easy lang matapos mong umattend ng church. Simba ka, uwi ka na, balik ka na sa dati. Diba? Hindi ganun. Kailangan makita sa inyo ang kalaliman at paglago. At kung kayo'y lumalago, kailangan nagbabahagi rin kayo ng mga salita ng Panginoon. Gamitin nyo yung social media. Diba? Kung hindi nyo kaya person to person, use your social media. Mangaral kayo. Kristiyano nga kayo. Ambassador nga tayo ng Panginoon eh. Diba? Di gamitin natin yan. Yan ang ating gawing means of sharing the Word of God. Hindi lang yung every Sunday tayo mga banal. Dapat tayo ay araw-araw. Pinapakita natin na tayo ay Kristiyano. Okay? Kakanta-kanta nga tayo. Iiyak-iyak pa tayo sa church. Pagkatapos ng linggo, ano na? Wala na. Di ba? Kahit ano pang okasyon, dapat makita sa atin na tayo ay talagang Kristiyano. Okay? Ganyan po mga kaibigan. So, points number 3. A disciple abides in Christ. Okay? Abides. Ibig sabihin, laging nakadikit kay Kristo. The source of a disciple's strength comes from his or her closeness to Christ. Okay? So, paano natin makikita? Ito na yung sinasabi natin kanina. Apart from me, you can do nothing. Pero basahin natin sa 1 hanggang 17. Mahaba-haba po ito mga kaibigan. Pero makikita natin kung gaano katamis ang salita ng Panginoon. John 15. Okay? John chapter 15. Matthew, Mark, Luke, John. Chapter 15. Verse 1 to 17. Ano po ang sinasabi? Tuloy-tuloy po tayo. Ang sabi ng Panginoon sa 15 verse 1 downward to 17. I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Okay, while every branch does not bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. Okay, you are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. Okay? No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Okay? If you do not remain in me,
You are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. Okay? If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Okay? As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. My command is this: love each other as I have loved you. Greater has no one than this, to lay down one's life for one's friend. You are my friends if you do what I command. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I have learned from my Father, I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. This is my command: love each other. Okay? Itong sinasabi ng Panginoon na ito, na dapat nakadugtong tayo, meaning yung buhay natin may manifestation of Christ. Okay? Kaya nga dun sa mga binanggit nating verses sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I. Diba? Hindi na tayo nabubuhay. Ngayon, sa bahaging ito na sinasabi ng Panginoon, dito sa John chapter 15 na ito, okay, kung ikaw ay talagang nakadugtong sa Panginoong Hesus, nakadikit ka, ginagawa mo dapat yung ginagawa din ng Panginoong Hesus. Di po ba? Dapat nakikita sa ating paglakad yung buhay na mayroon tayo, kung sino ang nasa atin at kung ano tayo sa Kanya. Okay? Siya yung vine, tayo daw yung branches. Okay? Kung mananatili tayo sa Kanya, siya yung mananatili sa atin. Kahit anong mangyari, kung hindi tayo talaga titiwalag sa kagustuhan ng Panginoon at sa kung ano ang nais niya na gagawin natin, ay mamumunga tayo. Magkakaroon tayo ng spiritual growth. Makikita sa atin kung paano na natin na ipumumuhay ang buhay Kristiyano. Okay? So, kung hindi tayo nakadugtong sa Kanya, tingnan natin ang sarili natin. Baka nga sinasabi natin Kristiyano tayo, pero iba yung ginagawa natin. Iba yung way of living. Di po ba? Iba yung mga sinasabi. Iba yung mga sineshare natin. Dapat hindi na yon. Kasi ikaw na yung bagong tao kung sinabi mo, sinabmit mo na yung sarili mo kay Kristo, tinanggap mo na siya bilang Lord and Savior, tapos iba pa rin yung mga nangyayari at iba pa rin yung mga naipapakita natin, kahit dito pa sa ating mga social media, teka muna, baka kinakahiya pa natin ang pananampalataya natin. Diba? So, yan po mga kaibigan. Susuriin po natin. If you remain in me and I will remain in you. Diba? Sabi ng Panginoon, makikita mo kung paano kang namumuhay at kung paano ibinabahagi mo ang iyong pamumuhay at kung paano tayo ngayon nagsasalita patungkol sa mga salita ng Panginoon. Okay? So, yan po mga kaibigan. So, number 4 and last points. A disciple walks as Jesus walked. Disciples pattern their lives after Jesus, the ultimate example of how to live. In 1 John 2, 3-6. Okay? Puntahan natin si 1 John. So,
napakaganda po mga kaibigan na kung tayo ay araw-araw na nag-aaral, nagbabasa ng kanyang mga salita, ay marami tayong matututunan talaga. Malalaman natin kung ano yung mga gustong mangyari ng Panginoon sa atin. Okay, 1 John 2, 3-6. Ano pong sinasabi? We know that we have come to know Him if we keep His commands. Whoever says, I know Him but does not do what He commands is a liar. O, sinungaling daw kung hindi natin ginagawa yung kanyang mga kautusan. And the truth is not in that person. Walang katotohanan sa taong yan. But if anyone obey His word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in Him. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Malaki, very broad ang paglakad sa sasabing tayo namumuhay sa Panginoong Hesus. Hindi lang ito yung mga simplest thing na naipapakita natin kung paano tayo namumuhay sa Panginoong Hesus, kundi yung mas malalim na uri ng pamumuhay na kahit na lumabas tayo, okay, hindi na tayo nahihiyang i-share ang ating tinitindigang pananampalataya. Diba? Sa sino mang makausap natin, sinasabi natin mahal ka ng Panginoong Hesus, may plano siya sa iyo. May I pray for you. Diba? Yung mga bagay na ganyan na dapat na nakikitang nagagawa natin kasi ito ay points for us to at least open, okay, the conversation and bringing them into the gospel of Jesus Christ, yung salvation may offer natin. Diba? So, ganyan po mga kaibigan. Pero kung nahihiya pa tayo na may pakilalang Kristiyano tayo at pareho pa rin ang ginagawa natin, kagaya ng ginagawa ng mundo o ng sanlibutan, suriin po natin ang ating mga sarili. Baka hindi naman tayo talaga totoong tumanggap sa puso. Baka sanguso lang. Hanggang dun lang. At kung tayo magiging banal, ay tuwing linggo lang. Dapat araw-araw ng buhay. Di po ba? Monday to Sunday ang pagiging Kristiyano. Hindi lang tayo Sunday Christians. Okay? Ganyan po mga kaibigan. Kung talagang gusto natin sumunod sa Panginoong Hesus at matawag tayong tagasunod, followers of Christ, disciple of Christ, ito po yung mga dapat din natin gagawin. A disciple takes up his cross and follow Christ. Disciple counts the cost. A disciple abides in Christ and a disciple walks as Jesus walked. Okay? So, yan po mga kaibigan. Para sa ating ikalimang araw ng January of 2024, patuloy po tayong magsaliksik, mag-aral, at para sabay-sabay po tayong lalago. Okay? So, kung kayo po ay nag-spend ng mas mahabang oras sa social media, sa panonood ng TV, bakit hindi natin kayang gawin sa pagbabasa ng kanyang mga salita, no? Mag-devote ng time to pray, to study His Word, and as we grow, makikita natin na lumalapit sa Panginoong Hesus. Okay? So, yan po, muli, at natapos na tayo sa ating pong pagbabahagi. Again, live as a disciple. So, maraming salamat po muli sa inyo. Kung kayo po ay na-bless at nais nyo namang ma-bless yung iba, pakishare na rin po ang video ito at pakilike na rin po. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Sa susunod natin, sa ika-6 na araw ng January, nawa patuloy tayong magkakaroon pa ng maraming kaalaman patungkol sa salita ng Panginoon. God bless po sa inyo at bye-bye.